good morning. Live pa rin po tayo napapanood ngayon sa ating social media account sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. It's Monday morning. Start your day right. Huwag po tayong makalimot una sa lahat na manalangin, magtagubilin, ihabilin ang ating mga paglakad sa Panginoon. At mula po dito sa Pilipinas, bumabati kami sa inyo na isang good morning. It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama naman natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI Tacloban City Chapter upang tayo po ay sama-sama naman na sumaklolo sa atin pong mga kapwa-tao na nangangailangan doon. At naroon po si Brother Jomel Dueñas kasama ng ating mga kapatid. Good morning po sa inyo dyan. Rise and shine. Good morning po Kuya at good morning po sa ating mga kasambahay. Rise and shine! Nandito po tayo ngayon, Kuya, sa Ridgeview, Cabalawan, Tacloban City, kung saan ay isinasagawa ang ating MCGI Community Service para sa mga residente dito sa Barangay Cabalawan. At balik po muna sa iyo dyan, Kuya! Maraming salamat, Brother Jomel, at sa inyo pong lahat, sa ating mga kapatid na natin ngayon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Keep on shining and keep on caring. Babalikan ko po kayo mamaya para alamin sino ang ating sasaklolohan sa dako po na yan ng Tacloban City. Samantala, isa po sa mga masasarap na merienda ay ang malutong at malasang fried mozzarella cheese sticks. Paano ba itong ginagawa? At paano ba ang simpleng paraan ng paggawa nito? Panoorin natin sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Hanap nyo ba'y meriendang masarap? Well, you're in for a treat. Our recipe for today is crispy, golden brown, and so stretchy. Tama, ang meriendang ito ay patok sa mga chikiting. Ang lulutuin natin ngayon ay fried mozzarella cheese sticks. Yun, gusto ko yun. Stick na may cheese. Kaya tara na, magluto na ta! Let's cook it right! Una, i-cut natin yung mozzarella into sticks. Hindi sobrang nipis. Hindi rin makapal, sakto lang. Next naman, sa isang mixing bowl, ilagay natin ang flour, seasoning powder, garlic powder, chicken powder, onion powder, dried oregano leaves, at syempre, ground black pepper. Haluin lang ng mabuti hanggang mag-blend lahat ng flavors. Amoy pa lang, panalo na! Ngayon naman, sa ibang bowl ay magbiyak tayo ng itlog, lagyan ng kaunting tubig at haluin lang din ng mabuti. Okay, time to cook. Una, i-dip natin ang mozzarella sticks sa flour mixture. Then, sa water and egg mixture. Balik ulit sa flour. Tapos sa wheat mixture. At sa huli, i-coat ng breadcrumbs. Double coating is the key para siguradong crispy at secure ang cheese. Walang tatakas na cheese sa pagprito. Magpainit tayo ng maraming mantika sa kawali. Kapag sakto na sa init, ay ilunod ang mga coated mozzarella cheese. Lutuin lang hanggang sa mag-golden brown. About 1 to 2 minutes lang yan. Yan o, ang ganda ng kulay. Crispy sa labas, cheesy sa loob. Ayan, luto na yung ating fried mozzarella cheese sticks. Alam niyo ba na ang mozzarella ay isa sa pinaka-consume na cheese sa buong mundo? No wonder, Tisar, kasi ubod ng sarap, lalo na pag freshly fried. Masarap talaga yan. Lalo na pag titikman natin. Tara, kain na tayo. At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin.
Sa malawak na savanna, ang bawat nilalang mula po sa maliit na insekto hanggang sa mga malalaking nilalang ay may papel na ginagampanan. Paano nga bang umiikot ang buhay sa kaparangan? Alamin natin sa atin pong Wonders of Creation. Familiar ba kayo sa pelikulang The Lion King? Alam ba ninyong ang setting ng film na ito ay hango sa totoong lugar na matatagpuan sa Africa? Ang vast grasslands na naging backdrop para sa epic adventure ni Simba na isang lion cub who was destined to be the king ay ang mesmerizing African savannas. Ano nga ba ang African savanna? At paano ang buhay sa loob nito? Tuklasin natin. May dalawang information kung saan galing ang pangalang savanna. Ang una, it comes from Spanish, savanna, which means plain. Ang ikalawa naman ay galing daw ito sa Taino word na zabana, na nangangahulugang vast grassland and open landscapes. Ang Taino people ay mga indigenous community in the Caribbean. Ang mga savannas sa iba't ibang bahagi ng mundo ay covered ang 20% of the Earth's land area. Ang savanna naman sa Africa covers 50% of the continent's land area, including the countries Kenya, Tanzania, and Botswana. At ito ay karaniwang tinatawag na Serengeti in Africa. Sa kabila ng erratic temperature fluctuation ng mga savannas, scorching hot sa summer at chilly naman sa winter, kabilang pa ang months-long na drought dahil sa geographical location nito na malapit sa equator. Tahanan pa rin ito ng most iconic wildlife. Among its inhabitants ay ang majestic African elephants, fast-paced cheetahs, long-necked giraffes, stripy zebras, powerful lions, at iba pang mga hayop na maaaring hindi pa natin kilala gaya ng aardvark. Ang mga hayop na ito at iba pa na nasa savanna ay purposefully designed sa unique condition dito, displaying behavior and physical traits that enhances their survival. Ang presence ng mga apex predators kagaya ng lions ay kumokontrol ng herbivore populations, maintaining ecological balance and foster biodiversity. Kahit na ang savanna ay primarily known for its grasslands, nag-host din ito ng variety of plant species, kasama na ang acacia trees and baobabs. Kagaya ng mga hayop, idinisenyo din sila na maka-adapt sa unique condition ng savanna. Ang ilan ay mga deep root system para maka-access yung water stored underground. Nakatutulong naman sila sa pamamagitan ng pagpo-provide ng shade, shelter at pagkain na rin para sa ilang mga hayop. Dagdag pa ang diversity of plant life na nagsusupport sa wide range of insects and birds, enriching the wonders of savanna ecosystem. Isa sa mga fascinating facts patungkol sa savanna ay ang exceptional na capabilities na mag-camouflage ng mga hayop. Ang pagkukonsil kasi nila ay beneficial bilang predators para maka-ambush ng makakain at bilang prey para makatago sa mga kumakain sa kanila. Natural na disenyo ng may likha sa paglagay sa kanila sa ganitong lugar. Ang isa pang pambihirang katangian ng savanna na perfectly strategized ng may lalang ay ang role ng apoy o fire sa pagme-maintain ng health at biodiversity ng ecosystem nito. Nakabubuti ang wildfire para maklear ang dead vegetation at makapromote ng pagtubo ng bagong mga damo. Pine-prevent din nito ang encroachment ng woody plants para grass pa rin ang dominant sa lugar. At syempre, ang may likha pa rin ang nagbibigay ng nag-iignite na apoy sa pamamagitan ng natural occurrences of lightning strikes.
Malaki din ang tulong ng savannas to Earth's ecosystem. Significant ang ambag nito sa pagre-regulate ng carbon balance sa mundo. Kahit sa mga kakaiba at hostile na lugar sa mundo, may iba't ibang mga organismong namumuhay. Hindi sa kanilang paraan, kundi sa disenyong naaayon sa kanila. Ang mga hayop, mga halaman, mga punong kahoy, at ang klase ng lugar kung saan sila patuloy na namumuhay ay ang mga mismong patunay na hindi random at by chance lang ang kanilang pag-iral. Ang survival at lasting existence ng kanyang mga nilalang ay mismong wonder of His creations. Madalas na po nating naririnig ang salitang dementia. Pero alam niyo ba kung ano ang sanhi po nito? Alamin natin kung paano itong nagsisimula at ano ang mga dapat na mabantayan dito sa atin pong Now You Know. Kapag may memory gap, madalas sinasabi ng iba na normal lang daw yan at signs of aging. Pero kailan nga ba ito nagiging senyales ng demensya? Ano nga ba ang mga uri ng demensya at paano matutukoy kung ito ay reversible o irreversible? May mga kaso ng demensya na reversible. Ibig sabihin, pwedeng gumaling kapag naagapan o nagamot ang sanhi. Halimbawa nito ay ang vitamin B deficiency, thyroid problems, depression, bacterial infection at side effects ng ilang gamot. Ang irreversible dementia naman ay mga kondisyon na tuloy-tuloy ang paglala ng memory loss at mental decline. Sa ganitong kaso, hindi na ibabalik ang dating estado ng utak. Kasama rito ang Alzheimer's disease, vascular dementia at Lewy body dementia. Pero paano ba malalaman kung normal lang ang pagkakalimot o red flag na ng irreversible dementia? Kung minsan lang nakakalimot pero naaalala rin kalaunan, may tuturing pa ito na normal. Halimbawa nito ay kung nakalimutan kung saan nilagay ang susi pero naalala rin naman makalipas ang ilang minuto. Pero red flag naman kung madalas nakakalimutan ang mga importanteng bagay tulad ng pangalan ng kamag-anak o lugar at nahihirapan na rin sa mga simpleng gawain gaya ng pagligo o pagsisipilyo. Maaring sintomas na ito ng demensya. Sa normal na pagtanda, may mga nakakalimutan man pero naiintindihan pa rin ang konsepto ng oras at natatandaan pa rin ang itsura ng mga lugar. Kapag may demensya, kadalasan nalilito na sa araw, taon o lugar kahit na ito ay pamilyar tulad ng sariling tahanan. Kapag napapansin ang madalas na pagkalito, pagbabago ng ugali o paulit-ulit na pagtatanong, maaaring ito ay senyales na ng irreversible dementia. Dapat huwag itong ipagsawalang bahala at kumonsulta na agad sa doktor. Tandaan na early detection is key. Sa tamang medical check-up, malalaman kung reversible ang sanhi o degenerative dementia na. Ang maagang diagnosis ay nakatutulong para mapabagal ang paglala at mapanatili ang kalidad ng buhay. Kung may iba pang katanungan tungkol dito, maaaring magtanong sa pinakamalapit na health center o health professional sa inyong lugar. Ito po, papalapit na naman. Panahon po ng 13th month pay. Pero paano nga bang maiiwasan na ito ay maubos naman agad? Alamin kung paano mag-budget ng matalino dito po sa ating You Can Do It. Uy! Bare months na ulit! That means, malapit na naman dumating ang 13th month pay ng mga karaniwang empleyado. Iniisip mo na ba kung anong mga bibilhin mo sa makukuha mo dito? Op! Hinay-hinay lang.
Baka naman maubos agad yan sa isang araw lang. Mas mabuti nang planuhin ito ng maigi para hindi mawala basta-basta. Narito ang mga tips on how you can plan early para maiwasan ang biglaang 13th month gastos. Tip number 1. Make a list of your possible expenses. Isulat kung ano-ano ang mga expected mong pagkakagastusan tulad ng pambayad ng bills, budget sa nakaset na outing, handaan, pangregalo, at kung ano-ano pa. Mas malinaw kung nakikita mo na lahat ng ito sa harap mo. Tip number 2. Organize into needs, wants, and savings. Ayon sa ilang financial planners, mas maigi kung ang 13th month pay ay hahatiin ng ganito. 50% for needs, pambayad ng utang o bills. 30% for savings, ipon o emergency fund. 20% for wants, pambili ng regalo o panghanda ngayong holiday season. Sa ganitong paraan, siguradong may balance ka sa lahat. Tip number 3. Humanap ng paraan upang makatipid. Kung hindi maiwasan ang mga wants at parang susobra ito sa budget, maghanap ng paraan para makatipid. Pwede kang maghanap ng cheaper alternatives, magbawas ng quantity ng bibilhin o gumamit ng mas creative pero budget-friendly na paraan gaya ng DIY gifts. Ang pagiging matalino sa pera ay isa sa mga katangian ng lingkod ng Diyos. Kaya't maging sa ating 13th month pay, iayon natin ang lahat ng ating ginagawa sa kanyang katwiran. You can do it! Balikan na po natin ang ating mga kapatid sa dako ng Tacloban City at ating alamin sino po ang ating sama-samang sasaklolohan kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Balikan natin si Brother Jomel Dueñas. Brother Jomel, good morning once again. Rise and shine. Muli po kuya, narito pa rin po tayo sa Ridgeview, Cabalawan, Tacloban City. Kung saan nga dito po natin isinasagawa ang iba't ibang mga public services kagaya po ng libreng gupit para sa mga kalalakihan, free checking of blood sugar, free checking of blood pressure, at free oxygen level monitoring. Nagbigay nga rin po tayo kuya ng libreng lugaw at mga food packs para sa ating mga kabarangay dito po sa Cabalawan. At meron din po tayong ibinigay na libreng pagkain para sa mga infants. At ngayon po kuya ay magkakaloob po tayo ng libreng mga nebulizers at kasama po natin ang tatanggap po ang HOA President po nila, si Mr. Joveniano Macabasag. At atin po siyang kausapin. Mr. Joveniano, ano po masasabi natin dito po sa ating isinagawa na mga public services? Go ahead po, sir. Una po sa lahat, magandang umaga po, kuya. At sa inyong lahat, MCGI family. Nagpapasalamat po kami sa inyo na pumunta kayo dito sa aming lugar. Sa katunayan po, 11 years na po kami dito sa pabahay. Ngayon lang po kami pinuntahan ng isang NGO para maghatid ng mga serbisyong katulad nito. Salamat sa Diyos po na nakapunta kayo dito sa amin. At sana hindi lang ito yung tuloy-tuloy pa sana yung pagpunta ninyo sa amin para naman talagang ayaw na. Para mas marami ang makaabil sa mga hinahandog ninyong serbisyo po sa aming lugar. Ulit, maraming salamat po sa MCGI family na nakapunta kayo dito sa aming lugar. Salamat po. Salamat po sa Diyos, Mr. Joveniano. At para po sa iba pang mga detalye, panoorin po natin ito.
Salamat po sa Diyos at narito po ang ating mga kapatid sa MCGI. Pasok po tayo! Mula po dito sa Tacloban City, Leyte, bumabati po kami ng Good Morning Kuya! Gugma! 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 Maraming salamat, Brother Jomel, at sa inyo pong lahat, mga kapatid. Minsan pa, salamat po sa inyong partisipasyon at pakikipagkaisa na tayo ay maging maliit na kasangkapan na ang kabutihan ng Panginoon ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain po kayo ng Diyos, dalangin ko po ang lahat ng mabuti para sa inyo at sa inyong mga sambahayan. Keep on shining and keep on caring. Samantala, tunghayan natin ang kwento ng pagsisikap ng isa nating kababayan na nagsimula ng kanyang maliit na negosyo sa pamamagitan po ng 2 speaker lang at ngayon ay may sarili ng lights and sound system rental. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Frank Bitonio, 54 years old, nakatira po sa Imus, Cavite. Maliit pa nga ako, ang hilig ko na ho talaga is yung music. Mahilig ako mag-gitara, yun. Pangarap ko nun yung magkaroon ng banda, ganyan. Ngayon, ang nangyari, meron akong kaibigan, kapitbahay, na nagsa-sound system din siya. Parang na-encourage niya ako na mag-sound system din. Since naisip ko, hilig ko talaga yung sa music. Tinulungan niya ako, pinautang niya ako ng 2 speaker. So doon ako nagsimula sa 2 speaker na yung pinautang niya sa akin. Hanggang sa tinulungan din ako ng pamilya ko, asawa ko, yung mga kapatid ko, bayaw ko. Sila ang tumulong sa akin para makapagsimula. Tapos yung pagdi-deliver ng pagiging rider, doon ako nakaipon unti-unti, isa-isa ng gamit, hanggang sa makabuo ako ng isang sound system. Nung nakabuo na ako, yung sa una, wala pa akong mga sariling kliyente. Pinapasahan lang ako ng kaibigan, ng kapitbahay ko na nagsa-sound system. Tapos, nagsimula akong mag-post sa mga Facebook, sa mga marketplace. Then ko, yun nakakakuha naman ako ng mga kliyente. Sa katagalan, nakabuo ako, nakabili ako ng drum set, ng mga electric guitar, acoustic guitar, hanggang sa makabuo naman ako ng band instrument. Bali, ang ano ko ngayon is sound system with band instrument rental. Nagpaparent ako ng electric guitar, bass guitar, bass amp, lahat ng gamit sa banda. Drum set, yan. Yun nga, since mahilig din ako sa banda talaga, nagbuo rin ako ng banda. So, package na. Pag umarkila ka ng sound system, eto na yung sound system, eto na yung band instrument, eto na rin yung banda. So, pinackage ko na yun para kumpleto na yung ng kliyente, hindi na sila kukuha pa ng iba. So, ngayon, ang parenta ko ng sound system, 5,000, starting ng 5,000. Pag ipinackage mo lahat-lahat, yung band instrument, mga nasa 12K lang. Nakakatawid naman sa unang-una sa pangangailangan natin. Gamit, yun nga, since pa lang 2 years, yun ang mga naipundar ko sa pagsa-sound system ko na yun. So far naman lahat ng mga kliyente na aking napagserbisyuhan, satisfied naman sila. Kumbaga, malalaman mo naman sa pagkatapos ng sabihin nila, susunod po kayo, kuhanin namin. Okay po. Good, maganda naman yung feedback nila sa akin. Ngayon pong lalo na December po, kasi madami yung mga company party, kaya yung iba wala pang December, nagpapaano na sila, nagpapa-reserve na kumbaga. Kahit na napakarami na ngayon na nagsa-sound system. Pagdating talaga ng December, marami pa rin kasi kinakapos talaga sa dami ng sabay-sabay na okasyon. So kami sa mga sound system industry, nagtutulungan din kami. Kumbaga nagpapasahan kami, katulad sa akin noon, 2 yung
sabay ng nagpa-reserve sa akin. So ang gagawin ko is kukunin ko siya, ipapasa ko sa mga contact ko rin na sound system. So yun, okay naman. Ganun yung ginagawa namin dito sa sound system industry. Tulungan din. Dapat before ng schedule ng event, halimbawa, alas 5 yung event, 3 p.m. pa lang nagsiset up na kami para just in case magkaroon ng mga troubleshooting, may oras pa para magawa mo yun. So kaya kahit mahirap, talagang tagaktak ang pawis mo pag si-set up, hindi ako napapagod, hindi ako tinatamad, parang nasisipagan tao kasi ganun pala talaga pagka ang isang negosyo, passion mo o hilig mo, kahit mahirap, hindi mahirap. Kahit na nakakapagod, hindi ka napapagod. Parang pag ang ginagawa mo, gusto mo, masaya ka. Siguro mas maganda, yun yung skill mo, yun yung passion mo, yun yung gusto mo na gawin mo negosyo. At makakapagpatuloy naman tayo sa awa ng Diyos para siya naman po ang siya naman ang bibigay ng lakas sa atin, ng loob. Siya nagbibigay ng linaw ng kaisipan natin. Kasi pag hindi ka talaga para dyan, kahit anong gawin mo, hindi ka dyan Pag gusto ng Diyos na dyan ka, kahit ayaw mo, dyan ka. Kumbaga, siyang mag-guide sa'yo kung talagang para sa akin. Pagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng ating ginagawa, lakipan natin ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint, nagtanong tayo sa ating mga kababayan upang malaman ang kanilang pananaw sa isang issue. Paano mo bang hinaharap ang pakiramdam ng inggit kapag ito ay nararanasan mo? Alamin natin ang kanilang mga sagot at ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa inggit. Bakit siya na nararating na agad yung ganito? Hindi ako yung gagawa ng kung anong paraan para lang makuha yung kiniinggitan ko. Hindi rin maganda yung naiingit ka sa kapwa mo Tao lang kasi tayo, nagkakamali din tayo Magagawa din namin yung balang araw. Hinaharap namin yung inggit namin tuwing sinasabi namin sa sarili namin na makakaya din namin yon, magagawa din namin yung balang araw. Saka hindi kami nagpapadala sa depression. Siyempre, pag hinaharap din namin to, chini-cheer up na lang namin yung sarili namin na maabot din naman namin yung naaabot nila balang araw basta magsusumikap lang po kami. Siyempre po, mabigat sa pakiramdam kasi naiisip ko po na bakit siya na nararating na agad yung ganito, bakit ako hindi. So, mabigat po siya sa pakiramdam, pero may ate po kasi ako na nag-cheer up po sa akin. So, masaya din po ako na nandiyan siya palagi para po i-cheer up po ako. First of all, hindi ako yung taong mabilis mainggit sa isang bagay. Pero kung maranasan ko man yun, hindi ako yung gagawa ng kung anong paraan para lang makuha yung kiniinggitan ko. Ang ginagawa ko is nagpapakahirap ako. Gumagawa ko ng magagandang paraan. Yung hindi kahit long term siya na paghihirap, pero basta makuha ko yun. Hindi ko ako kasi yung material na tao Sa word siya. Kung yung ang kinainggitan ko yung mga narinig ko sa ibang tao na sinasabi sa kanila, pero sa akin madalang masabi. For example lang, yung tinatanong ako if okay lang ba ako. Personally, hindi ko siya masyado narinig na tinatanong sa akin. Lalo na kapag yung pinapakita ko talaga na hindi ako okay. Madalang na tinatanong ako kung okay. Yun lang yung kiniinggitan ko. Pag nakakaramdam ako ng inggit, yun na rin nakikita ko sa ibang tao na may mga pinaflex sila na bagay. Tinitignan ko na lang din kung ano yung mga meron ako, tapos ina-appreciate ko na lang din. Kumbaga, sinasantabi ko na yung inggit ko dun sa tropa kasi
hindi rin maganda yung naiingit ka sa kapwa mo eh. Kaya kung anong meron ako, yun na lang din yung ina-appreciate ko tsaka yung pinagpopokusan ko. Minsan po, kahit masama mainggit sa kapwa, minsan may tao lang kasi tayo, nagkakamali din tayo. Eh di kapag naiinggit po ako, material na bagay man, o kaya sa mas natataasan nila ako. Siyempre, mabigat yon para sa akin dahil human being lang naman tayo, nakaramdam tayo ng inggit minsan dahil di naman tayo perfect. Pero kadalasan, mas ginagawa ko siyang positive way, parang kailangan kong mas galingan sa susunod. Kailangan ko laging galingan para hindi ako maiinggit. Parang I must do better next time. Para hindi ko nararamdaman na naiinggit ako sa kapwa. Then, ililibangin ko na lang yung sarili ko na kaya ko din to. Kaya ko rin ma-achieve yung ganong sitwasyon para di na rin ako mainggit. Yun po. Ayon sa science, ang inggit ay isang emosyon na nagmumula sa parte ng utak na tinatawag na anterior cingulate cortex. Natitrigger ang inggit kapag napapansin nating mas nakakaangat ang iba. Kapag nakakaramdam tayo ng inggit, nagre-release ang brain ng stress hormones na maaaring magdulot ng lungkot, insecurity o galit. Pero ano kaya ang payo ng Biblia? Kung ano ang dapat gawin kapag nakakaramdam ng inggit? Kung pag-uusap natin Biblia, hindi normal ang inggit. Ang inggit galing kay Satanas. So hindi ito normal. Hindi kasi normal na ang ating pagkatao ay makontrol ng kaaway ng Diyos. Ang inggit galing kay Satanas. Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 3, versikulo 16 at 15. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Hindi ito ang karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman, sa diablo. Ayan, yung mga bagay na nararamdaman ng tao sa lupa, na labag sa kalooban ng Diyos, galing sa diablo yan eh. Hindi yan yung karunungang bumababa mula sa itaas, kundi ang nauukol sa lupa, sa laman at saka sa diablo. Alin yan? Yung sabi sa 16, saan mayroong paninibugho. Yung paninibugho, selos, sa Biblia, sinonimo yon ng inggit. Yung naiinggit ka. No? Kontra sa pag-ibig yun eh. Kasi ang pag-ibig, hindi naiinggit. Basahin natin ng 13:4. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananaghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo. Pag may pag-ibig ang tao, sabi, ang pag-ibig magandang loob. Ang pag-ibig hindi nananaghili. Yung nananaghili, naiinggit yun. Kaya sa pag-ibig, walang inggit, walang envy. Sa pag-ibig, walang envy. Basahin natin yung American Standard Version. Love suffereth long and is kind. Love envieth not. Love envieth not. Ang pag-ibig hindi naiinggit, hindi nananaghili. Kaya kung ikaw may pag-ibig ka sa Diyos at sa kapwa, hindi ka naman maiinggit eh. Sa atin naman pong patuloy na layuning maipalaganap ang paggawa ng kabutihan at ating samantalahin ang bawat pagkakataon na mayroon tayo upang makapagpadama ng pag-ibig sa ating mga kapwa. Muli po, tayo ay nagsagawa ng isang social experiment. Buntag.
pildo ka rin, pwede ka makautang. Ha? Pwede ka makautang para ang lunis mo ng pildo pa. Ma'am, wala pa po akong sahod, ma'am. Ha? Pwede po bang makautang? Baka? Utang. Pwede ko mangutang pagkaano na lang hapon. Okay, pildo na mo, good. Karong hapon ako bayaran. Gutom lang kayo ko. Sabi mo, gutom ko na kayo. Oh, sa'yo mo ah. Nira? Kaya? Gamay lang ang Ikaw kanon. ka? Oo. Pasensya na kaya sira. Karong palunay sa masildo. Gutom na kayo ko, gaya na rin ka nagkuhan. Lakaw. Magkuhan ka? Wala pa akong sahod. Kaon ka? Take part, maray si Mayo, wala ka? Isa lang. Pwede na po yan. Babayaran ko lang po, ma'am, pag nabag ko ng sahod ko. Sige na libang kuhan? Ha? Rice? Pwede na po yan. Pasensya na po kayo, mama. Sige na ng rice mo? Sabaw? Ganahan. Ito na yung mukhaon. Kanil lang, isa lang kabuk. Kaya? Ano sa ba? Pwede na kumakaon sulod. Mukhaan ka dali. Maniknik. Salamat. Salamat ya, Mama. Noon ta. Salamat sa Diyos. Tama po. Sakto na po yan. Salamat, ma'am. Kaon ka. Dahil mong kusya, kaon niya. Basta tao. Anong kanon, sus. Salamat kayo, ma'am. Kusya, gusto ka? Sus, di ba bigay ay bawal, di ba may pantay sa bawal, di ba ya? Isa magkakagitan niya. Gason lahan. Salamat kayo, mama. Actually, naranasan good na ko ang kalisod. Nakatunan po na ko na, kumbaga, lisod, grabe kalisod. Naamang ko income, mas magana na magpakaon sa lain tao. Mas gaan, imong pakiramdam na, mutabang ka sa lain tao, samot na nagkinahanglan. Ingon ako sa akong mga trabante, ug naay mangayo, ug naay gusto mo kaon tagai. Tagai kidagan man mi food. Ito ni Udo. Daghang ka salamat, mama. Karon nakahapon magbayad, ma'am. Ayaw na. Ayaw. Sa ako dili mag-judge, basta kung pagkaon tagaan. Okay ra sa ako maloko basta kay nagpakaon ko. If ever na naay mangayo something pagkaon, as a business owner, pakan-an ninyo kay kumbaga tao na pud sila og isa pa, dili mangayo ang tao kung na. Wala raw siyang pera pangkain. Naramdaman ko kasi na medyo naawa ako sa kanya, ganun. Inilagay ko na po sa ko, pag magsahod, doon ko na lang kukunin. Bawas sa akin, oo.
Hindi naman ako, nagtatrabaho lang ako, kaya masakit para sa akin na hindi makatulong sa mga ganyan. Kasi nagugutom sila. Tapos kung hindi mo bibigyan, umaalis na walang kinakain, ganun. Basta ganyan, maawa talaga ako, lalo na pagkain ang pinag-uusapan. Feel ko kasi, ang sarap kung makatulong ka, di ba? Ang sarap sa feeling talaga. Sa loob ko, parang matanda man o bata o sino pa man lang. Siyempre, pag humingi, natulungan ako talaga. Siyempre, tao lang naman tayo, di ba? Kasi yung pera, makikita naman yun eh. Makikita lang yan. Sabi nga sa Bible eh. Sabi, pag yung tao na gutom, at may humingi, bibigyan, pakainin. Dapat talaga na huwag alayin natin yung pagiging mabuti natin sa kapwa, gano'n. Tsaka papagbigay tayo. Una-una, siyempre sa Panginoon, salamat din tayo. Atin pong pakibalitaan ang kasalukuyang ginaganap na medical mission kasama po ang members ng Church of God International o MCGI sa lugar ng Balanga, Bataan. Nagpasimula na po ang ating registration kaninang alas 5 ng umaga hanggang alas 9 po yan tatagal. Open po ito para sa lahat. Ano man po ang inyong religion, ano man po ang inyong political affiliation, wika, kulay, lahi. Kung kami po ay mayroong munting maipagsisilbi, kasama po ang MCGI ay inyo pong pagdamutan na kasalukuyan po ay bahagi nito ang ating sinasagawa na medical mission dito sa Balanga, Bataan. Makibalita tayo sa ating mga kapatid. Kumusta po kayo dyan? Good morning po. Rise and shine. Yes, good morning Kuya, and good morning rin po sa ating mga kasambahay all over the world. Rise and shine. Ayan, tuloy pa rin po yung ating pagbibigay ng iba't ibang libreng serbisyo sa pag-ikot po ng ating MCGI Clinic dito sa Bataan, kung saan live po tayo mula rito sa Balanga City. Particularly po, narito po tayo ngayon sa Barangay Bagong Silang, Balanga City, Bataan. Kaya naman Kuya, wala pa man pong alas 5 ng umaga ay nagsimula na po yung pagdating ng ating mga kasambahay para agad na makapagpa-register sa kanilang medical services na i-avail ngayong araw. At syempre po, kasama pa rin po natin ang ating masisipag na staff ngayong araw at mga MCGI volunteers na lagi po nating katulong tuwing Lunes, tuwing nagsasagawa po tayo ng medical mission. Ayan po sila sa ating registration area. At dito naman po, kung pag-carry po nila magpa-register sa kanilang i-avail na services, magdediretso po sila or magproproceed po sila dito sa ating vital signs area. Ayan, kasama naman po natin yung iba po nating UNTV News and Rescue Team at po yung ating mga MCGI volunteers. Ayan, kaway-kaway naman. Medyo busy lang po sila. Ayan, good morning po sa atin. At syempre po, pag-carry po nilang makuhanan ng vital signs ng ating mga staff, ay magproproceed naman po sila sa kanilang respective waiting area kung saan meron po tayong mga volunteers and staff dyan na mag-a-assist po sa kanila kung turn na po ba nila, kung may doctors na po silang kakausapin. So, hindi na po nila kailangang mamroblema naman. May mag-guide po sa ating mga kasambahay. At pag-carry po niyan, ay pwede na po silang mag-proceed sa ating mga consultation area with our doctors. And kung sila naman po ay resetahan ng gamot, ng ibang vitamins, ay pwedeng-pwede na po niyang i-claim yan dyan sa ating MCGI Pharmacy for free. Wala po sila kailangang bayaran. At habang naghihintay din po sila, ay may inihanda po ang ating mga kasama na mainit na lugaw at mainit na kape para po sa kanilang almusal ngayong umaga. At para sa araw po na ito, ang mga ino-offer po nating services, meron po tayong adult medical consultation, pediatric consultation. Sa dental services, meron pa rin po tayong tooth extraction and dental cleaning. Sa optical services, meron po tayong free eye checkup with free reading glasses. Available pa rin po yung ating ECG and CBG at ating legal consultation para po sa ating mga kasambahay na meron pong gustong ikonsulta na legal matters.
Kaya naman po sa ating mga kasambahay na may iniinda pong sakit or may matagal na pong dinaramdam, mas mabuti po na atin po yan maipatingin sa ating mga eksperto or sa ating mga doctors. Kaya naman po, lalo na kung malapit po kayo dito sa ating area, pwede po kayong pumunta dahil ang registration po natin ay mula 5 a.m. at hanggang mamaya po yan ng alas 9 or 9 a.m. naman po. At muli po naming pinapaalala na sa layunin po na tayo ay makatulong sa ating mga kababayan. Lahat po ng matatanggap nilang services, maging mga gamot, almusal, wala po silang kailangang bayaran. Lahat po yan dito ay libre, kuya, gaya po ng ating sinasagawa palagi. At gaya rin po ng lagi nating sinasabi, kuya, na lahat dito ay welcome. Wala po tayong pinipiling lahi, edad, reliyon, or any group affiliation. Basta po nangangailangan at kaya nating paglingkuran, ay welcome po sila dito sa ating MCGI Clinic. At ito naman pong gawain na ito ay lagi po nating ipinagpapasalamat sa bawat pagkakataon na tayo ay makagawa ng mabuti sa ating kapwa, gaya ng ating natututunang aral mula sa Biblia. At ito po muna ang update mula dito sa Bataan. Balik po sa inyo, kuya. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid, sa patuloy na pagkipagkaisa. Ang lahat ng members ng Church of God International na patuloy po naman na nagsisikap na sa tulong ng Diyos ay makaabot sa ating mga kapwa-tao. Hindi lamang po sa ating mga kapatid sa pananampalataya, maging sa lahat man po ng kapwa nating nangangailangan, anuman po ang inyong relihiyon, wika, kulay, lahi o political affiliation. Tayo po ay nakabukas para makapagsilbi sa ating mga kapwa na nangangailangan. Salamat po sa lahat ng mga nakikipagkaisa. Pagpalain kayo ng Diyos at magpatuloy po tayo na umabot sa ating mga kapwa-tao sa lahat ng paraan na ipinahihintulot ng Panginoon, na wag nating ipagkait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay gawin. Samantala, magpapatuloy po tayo ng panibagong session ng ating mass indoctrination mamaya pong gabi. October 20 na po ngayon at mamaya po ang ating pasimula, ang first night ng ating pong panibagong session ng ating isinasagawang mass indoctrination. Pag-aaral po ito ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po ay mapaunlakan ninyo kami. Basahin natin ang mga katwirang sinasabi ng Biblia at kayo na po ang bahalang tumimbang sa inyong mga sarili. Hindi po namin ito ipipilit sa inyo. Ang amin po ay maibahagi lamang ang mga aral ng Panginoong Hesus na atin pong babasahin mula sa banal na kasulatan. At ang programa pong Good Morning Kuya ay sumasayang papawid sa inyo Lunes hanggang Biyernes. At ang atin po namang segment na Rise and Shine ay inyong mapapanood tuwing Lunes alas 6 po ng umaga. Samantalang Monday to Friday din po ang patuloy nating public service sa ating programang Serbisyong Bayanihan. Alas 4 naman po ito ng hapon. Bukas po ang ating MCGI Charity Center sa number 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City para sa ating MCGI Clinic tuwing Biyernes. Yan po ay alas 5 na umaga pa rin hanggang alas 9 ang ating registration. Bukas po ito para sa lahat. Libreng konsultasyon, libreng gamot, libreng serbisyo, dental, optical at mayroon din po tayong libreng almusal. At kung aabutan pa kayo ng pananghalian, meron tayong kaunting pangtawid ng gutom habang kayo po ay naghihintay naman na mapagsilbihan. Ganon din po ang ating MCGI Diagnostic Center ay nakabukas naman para sa lahat. Lunes hanggang Biyernes naman po ito. Magsadya lamang po kayo dyan po sa ating lugar sa Barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. At ganon din po ang ating namang patuloy na ginagawang medical mission sa dako naman tayo po ng Abukay, Bataan next Monday. Kung loloobin po ng Diyos, yan ay October 27. Meron po tayong schedule po dyan sa Abukay, Bataan ng ating medical mission. Alas 5 ng umaga hanggang alas 9 din po ang ating registration. At ang lahat ng ating mga public services na isinasagawa ay nagpapatuloy sa tulong at awa ng Panginoon. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. At sa huli, mananatili pa rin po na sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. On that note, iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala na sa kabila ng mga pagsubok at suliranin ay mayroon pa rin tayong Diyos na maaasahan sa ating mga buhay. Sa kanyang rendition ng awiting Pag-asa ng Puso, narito po si Brother Josh San Miguel
para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. To God be the glory. Good morning. Sa'yo nadarama ang tunay na ligaya, kahit nasasaktan, pagkatao'y sugatan. Ikaw ang palaging laman nitong isipan. Sa bawat sandali, di ko malilimutan. Luha'y di mapigil, tiwa'y nalulumbay. Tanging pag-ibig mo ang siyang kaligayahan, hindi magbabago. Sumpang pinitiwan, ipaglalaban ko hanggang kamatayan. Tanging ikaw, pag-asa ng puso, lakas at kalasag sa sipasyo. Sa piling mo'y hindi mo bibigo hanggang langit. Ikaw ang aking kasundo. Salamat o sinta, at laging nariyan ka. Inaasam tuwi na ang ating pagkikita. Matamis nilay habang kita'y hinihintay. Pag-ibig mong tunay, wala nang papantay. Ngunit kung mabuhay ang aking kapalaran, dasal ko sana ay lagi akong samahan. Dahil ikaw lamang tanging inaasahan, sa kiunawang sa tuwin ay gagabay.